Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. At narito lumapit sa kanyang isang kitongin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inuunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka, at pagdakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na pinag-utos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya ay namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan, datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamalaan na may nasasakupan akong mga kawan. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon, at sa isa, halika at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon sa iyong mangyayari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At tinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat. At siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. At nang kinapunan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ubayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga sariling mga patay. At pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At
At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat na pinapawan ang daong ng mga alon. Datapwat siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Na magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat. At umusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, anong tao ito? Na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan. Na totoong mabangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw, nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo? Ikaw na anak ng Diyos. Naparito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. At nanahimik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo ay paparoon mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo at sila'y nagsilabas. At nagsipasok sa mga baboy at narito ang mga buong kawan ng mga baboy ay nangaдаluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ng kinahitatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus. At pagkakilala nila sa kanya ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. Yan po ang Matthew chapter 8. Next video is Matthew chapter 9.